para matapos na tong cancer na to. Guys, ang lala ng bleeding ngayon. Nakaupo lang ako. Ito talaga inaantay ko. Inaantay kong gumaling na tayo. Okay, friends. Today is June 5th. It's Friday. It's 10:16 a.m. I just got home. Galing ako sa Marikina Valley kasi unti-unti ko nang ginagawa yung mga test na dapat. Kailangan ko magpa-MRI, and then in-advise na kailangan ko magpakuha ng dugo for creatinine. So, that's what we did today. And then, nakaschedule tayo ng MRI by Wednesday, June 10. So after that, that's the time that kung ano mangyari, if we need to go another surgery, chemotherapy, or radiotherapy. Whew! More ice because kakarating lang natin. First drink ng water after our fasting. It's a proof. Refreshing. So guys, time check. It's 11:13 a.m. I just got home. Galing ako sa hospital kasi today is June 10. Today is Wednesday. Today yung schedule natin sa MRI, which is tapos na. Wait lang. Ito kasi yung meal natin after natin mag-fasting and after ng MRI. I just bought Uncle John's chicken. I feel like I deserve this after that fasting. Wait, let me get some spoon and fork. So, yeah. Ayun na nga. Diba ngayon yung schedule natin ng, ng MRI. Actually, guys, akala ko yung MRI is kind of scary. I don't know if personality ko na din talaga na tapang-tapangan siya, girl. Pero at first, guys, kinabahan ako kasi although, na alam ko na yung gagawin sa akin, nakakatakot siya at some point. Kaya pala nagtatanong yung mga nurses doon na meron po ba kayong phobia, ganyan-ganyan, pag madilim na or something, ano. Kasi may lalagay sa face mo na ganyan, na para kang nakakulong. Tapos papasok ka sa loob ng bilog, which is nakakatakot, should I say. Pero hindi eh. Pero nung una tinanong ko, sabi ko, sarado po ba ilaw? Kasi sabi niya, ma'am, bakit po ba kayo sa madilim? May trauma po ba kayo sa madilim? Sabi ko, gano'n po ba kadilim? Papatayin po ba lahat ng ilaw? Sabi niya, hindi ma'am, may trauma ko. Ay, hindi, wala po. Tapos, ayun na nga, nandun ako. So, actually guys, 30 minutes lang, ang bilis lang. Pero, ang nakakaano lang is, mabain mo pa talaga. Nung una pala, mabait sila. Sinet na agad yung expectation ko na maingay talaga, ma'am, na parang may nagko-construction, which is totoo naman talaga. Ganun pala talaga yung sa loob ng kapag in-MRI ka. Tapos nakaidlip ako at sabi sa akin, bawal daw makatulog. Pero, nanong ko sila is pwede makatulog. So, what I did is, nakatulog ako. Nilagyan ako ng contrast, IV contrast. In-advise ng doctor ko. Which is magiging effect natin sa akin. It's either fever, headache, or may mga rushes. Depende naman sa, katawan ko. So, yun lang. After 2 to 3 days, makakuha ka ng result, and then after nito, pwede na tayo mag-move forward sa next test na gagawin. Next test. Test or therapy na gagawin sa atin para matapos na itong cancer na to.
Hey friends, today is July 5th. Dito kami ngayon sa Marikina Valley for my CT scan. Guys, ang wala ng bleeding ngayon. Nakaupo lang ako. Bleeding. Kakatapos ko lang uminom ng gamot. Nagtitake ako ng gamot kasi starting last Monday, nagkakaroon ako ng bleeding sa bukol ko. We thought na dahil sa intense, movement ko, but I don't think that's the problem kasi kakagising ko lang. It's 8:30 a.m. Naramdaman ko, nalalasahan ko yung bibig ko na parang may bleeding, which is pagkadura ko is nagkaroon ng bleeding. Pinakita kong video kanina. Hey friends, it's been a while. Welcome back. Welcome back guys to my YouTube channel. But yeah, so this is a story time and an update. I know it's been a month sa last upload ko regarding sa situation ko that we found out na I have a cancer. So with that 1 month na natenga tayo, ang dami kong ginawa guys. I've been back and forth sa hospital, follow up kay doctor, laboratory test, and for me this is actually a good news and a bad news. Let's start sa good news. Good news is that everything was here. Okay? Nakapag-laboratory test na ako. And then, guys, mag-focus na tayo sa chemotherapy, which is, I'm so happy. Kasi ito talaga yung inaantay ko. Inaantay kong gumaling na tayo. But yeah, so, sinasabi ko, ito yung bad news. Sinasabi ko bad news for me kasi tumagal siya, guys. Bago to natin gawin. And hanggang sa lumaki yung bukol natin. Pero papakita ko na lang yung updated picture ng bukol ko here and here. And then, if you've noticed sa video din natin, na sa past videos natin is nagkakaroon ako ng bleeding and mas lalo siyang lumalaki ngayon. So yeah, to start sa good news, sa bad news, it's too expensive. Guys, it's too expensive in a way na yung isang test na lang na inaantay natin na nagpatagal para sa desisyon natin, which is yung NGS. Unfortunately guys, hindi na siya na-cover ng card ko kasi na-max out na siya. So, ginawa na lang natin siya ng paraan. Meron na tayong mga result ng laboratory test natin. Babalik tayo kay Doc. And once we already have the result for the NGS, doon na tayo magpo-proceed. So, to inform you guys, NGS is, type ulit siya ng test na kailangan gawin sa situation ko kasi I have a rare type of cancer nga, di ba? So, kailangan nilang ma-determine kung anong type ng sarcoma meron ako para alam nila kung ano yung gagamitin niyang gamot ng chemo for me. Actually guys, nag-isip ako dyan. Nalaman kong hindi covered ng card ko. Nag-message agad ako kay Doc. Sabi ko, Doc, hindi na po ako magpo-proceed sa NGS.
kasi hindi po siya covered ng card ko. So, sinabi ni Doc, if you don't want to proceed the NGS, we need to go on a surgery right away. Kasi ayaw nila na lumaki yung bukol palalo kapag hindi ako magkapa-NGS. Pero, guys, suntok sa buwan yung gagawin nilang chemotherapy. When I say suntok sa buwan, like, iba't ibang gamot ang gagamitin nila sa akin para lang makita kung saan magre-react yung tumor ko, kung liliit siya sa ganitong gamot. Which is, nakapagpabago ng isip namin kasi baka mas lalo akong mahirapan, mas mahirapan yung katawan ko pag iba't ibang gamot yung itatry sa akin. So, nag-decision kami ni Emma na, okay, let's proceed sa NGS. Kahit it's too expensive, naganap kami ng paraan para gawin to. Kasi lagi naman namin sinasabi, yung pera mababawi naman yun eh. Pero yung buhay na meron ako ngayon, hindi na pwedeng bawiin. But I know, hiniram lang natin to kay Lord. But of course, we need to take care of it. So, ayan guys, we came up sa decision na itutuloy namin yung NGS, which is, nandito na tayo sa part na yun. Kinukuha ko na yung kukunin ko na yung blocks and slides ko sa St. Luke's. And then, by next week, bibigay ko na siya. And after that week, guys, once we already have the result, mag-start na tayo sa chemo therapy. I want you guys to be with me throughout this journey kasi nagsimula tayo dito. And I'm just so grateful, sa lahat ng tao na nandito sa akin for me. And guys, I'm so blessed that I received so many messages sa mga taong malapit sa akin and sa mga taong kakamit ko lang. But yeah guys, let's hope for the best. This will be a new healing journey.